sa verse 4, the seed fell along the path, and the birds came, took away, and ate it up. Could you imagine a pathway? Ito po, pathway po ito, sementado nga lamang po. Pero doon po sa Pilipinas, pagpunta mo sa bukid, hindi ko siya sementado. Amen po. Tawag doon, pilapil. Right? Pilapil. So, imagine mo po yung pilapil, matigas po yung lupa. And then sabi ni Jesus, yung ibang seed, nahulog doon. Ay hasik doon. Pero dahil po sa matigas ng lupa, the soil cannot penetrate the seed because the soil is hard. Apak-apakan niyan, araw, minuto ng mga tao pupunta sa bukid. And what will happen to the seed? Sabi po niya, when the sun came up, it will wither, it will die. And then meron po yung mga Maya na gutom dyan sa kalangitan. Nakita mo, ang seed na yun, bumaba siya, kinuha, at para merong pagkain ng kanyang mga anak. So what will happen to the seed? Nasayang po. Amen. And now, ang tao po na meron pong ganong klase ng puso, pagdating po sa salita ng Diyos, matigas po ang puso niya. Kapag every Sunday, akala mo, pagpasok niya po sa simbahan, masayang-masaya, pag-upo po niya, pag-upo po niya, nakaganito. Akala mo nakikinig. Pumapasok ko dito, lumalabas po doon. Hindi ko kayang i-penetrate ng puso, matigas na puso ang salita ng Diyos. Amen po. Bakit po matigas ang puso ng taong iyon? Perhaps, this person has bitterness in his heart, full of pain in his heart. Mayroon siyang unforgiving spirit sa kanyang puso. Ayaw po niyang isuko sa Panginoon ang kanyang puso. Kaya po tumatagos, or para lang siyang dumadaan na parang bala, wala akong natitira sa kanya. Pag meron ho tayong unforgiving spirit sa puso natin, hindi ho natin maiintindihan kahit kailan ang salita ng Diyos. Amen. Kasi po ang nakafocus doon sa tao ay doon po lamang sa sarili niya, doon po lamang sa nararamdaman niya. Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 2 verses 5 and 6, 7 and 8, kapag meron hong isang tao who made sin against you, sabi niya, forgive. O naman, sister, napatawad ko na siya. Hanggang doon na lang. Pero sabi po ni Paul, hindi lamang hanggang doon na magpatawad ang isang tao. Meron pa po. Pangalawa, you have to comfort that person. You have to tap his shoulder. It's gonna be okay. Kaya po natin yun. Number 3 po, sabi po ni Paul, kapag na-comfort mo na yung taong nagkasala sa'yo, you're going to reaffirm your love to that person. Kaya mong i-reaffirm ulit yung pagmamahal mo sa taong iyon. Pero usually, ang sinasabi po ng tao, sister, napatawad ko na siya, pero hindi ko na siya pwedeng pagkatiwalaan muli. And ayoko na siyang makasamang muli. Hanggang doon na lang, ganun po ang prinsipyo ng tao. Pero sabi po ng Biblia, you are going to reaffirm your love again to that person. Sabihin mo, brother, halika, mag-usap tayo. Pinatawad na kita, kain tayo sa McDo. No? Sige, share. And then, alam mo, brother, salamat sa pangunawa mo sa akin. Salamat din sa Panginoon dahil naunawaan kita.
Ngayon, kung bakit nagawa o nangyari ng ganito sa relasyon natin bilang magkaibigan, ay dahil mas gusto ng Panginoon na maging firm ang ating relasyon bilang magkaibigan. Mahal kita, mahal mo ko bilang kaibigan mo, and let's start all over again in Jesus' name. Huwag po nating iwasan ang tao na nagkasala sa atin. Pero ang nangyayari po, pag nandyan na po yung nagkasala sa atin, I don't like to see your face. I don't like the way she dressed up. Oh my God! Ang makeup niya, para siyang sinuntok, sinampal. Wala ka na nakitang maganda doon sa tao. But that should not be. If we are really Christian, the follower of Jesus Christ, let's forgive. Sabi ng Bible, let's forgive 77 times. Kaya mo natin yon? Ang Panginoon nga, pinatawad niya ho tayo. Mas marumi pa tayo sa basahan. Sabi ng Isaiah. At sabi ni Lord, as far as the east to the west, to the north, to the south, I will forget all your iniquities. At sino ho tayo na hindi ko natin kayang magpatawad at i-affirm ulit ang pagmamahal natin sa tao? So, the only antidote or gamot sa matigas na puso, kaya nga po naalala ko wala nga po dito si Ate Kate. Paborito po niya yung kantang Pusong Bato. I remember Ate Kate. Sakay siya kasi, halos araw-araw maririnig mo yun. Yung Pusong Bato talaga, meron ho, literally. Sinasabi ko ng Bible, amen? Ang pusong bato na ito, sabi ko po kanina, tumigas na po yan, naging kaliw na po yan dahil sa matinding galit mo sa isang tao. Tumigas na po ang isang puso dahil ayaw mo magpatawad. Tumigas na yung puso dahil ayaw mong i-release yung bitterness mo, kaya nagiging bitter ka everyday. Pero kung willing ka po na i-submit at isuko yung puso mo sa Panginoon, papalambutin yan ng Panginoon. Mag-a-undergo lamang po tayo ng major operation. Dahil sabi po sa Ezekiel, tatanggalin po ng Panginoon ang stony heart at papalitan niya po ng puso na dalisay, na handang mag-accept at maging receptive sa salita ng Diyos. Amen! Hallelujah! Can we just give the Lord a hand? Praise God! Number 2 po, ang sabi po ni Jesus, so verse 5, some seed fell on the rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly, but when the sun came up, the plants were dried and withered because they had no roots, and the soil was shallow. Number 2, the shallow heart. Ang shallow po sa Tagalog ay mababaw. Amen? Right? Mababaw. Ang shallow. Sabi ng Panginoon, ang binhi ay napunta sa isang rocky or mabatong lugar. Imagine niyo po doon po sa Dalampasigan, meron pong mga rocky places talaga. And then, doon sa ibabaw ng mga bato, meron siyang mga lupang konti. Amen? Lupang konti. At nakikita mo natin, may mga tumutubong mga halaman. Ano po nakikita natin sa halaman na yon? Hindi po siya lumalaki. Amen? Dahil po, ang soil po doon ay konti lamang. Kaya hindi ho nakaka-spread at hindi ho nakakakapit ng mabuti ang kanyang ugat. Kaya sabi po ng Panginoon, when the sun came up, the plants were going to wither. Matutuyo po. At muli, hindi ho siya makakapag-produce ng bunga. I remember here, lagi ko, pag lumalabas kami,
kami, nakikita ko, mostly ang mga halaman dito, bonsai. Yung bonsai po, nakalagay po doon sa bato. Amen? Nakakita na po kayo ng bonsai na meron pong bulaklak, meron pong bunga. Nakakita na po kayo? Meron? Pero, hindi po siya pang matagalan. Ang bonsai na meron pong bunga ng mangga, mabuti po ba sa paningin? Hindi. It doesn't fit, right? Ang bonsai ay na-design talaga na wala siyang bunga, wala siya talagang, hindi po siya tumataas o lumalaki. Nabubonsai. So, ang tao ko na meron po ganitong klase ng puso, ang salita ko ng Diyos, sometimes, it penetrate, pwede po siyang manatili sa puso pag Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, nababago na ho ang tao. Bakit po? Hindi ho malalim ang salita ng Diyos, hindi ho siya lumalim. At yung salita ho ng Diyos sa puso natin, hindi ho siya lumalaki. Pagdating ko na Sunday, oh, yung sinasabi ni Sister, amen for that. That's for me. Woo! Amen. Hallelujah. Praise God. Yes, Lord, you are my Jehovah Jireh. You are my healer, Lord. Pagdating ng Wednesday, nagkaroon ka lamang ng konting sipon. Nag-text ka na, Sister, hindi ako makaka-attend ng Bible study. Meron akong sipon. Sister, hindi ako makaka-attend ng prayer meeting. Meron akong sipon. Ganun ho lamang po kasyalo ang commitment niya sa Panginoon. Ganun po kababaw ang faith, ang pananampalataya niya sa Panginoon. Dahil po, kukunti lamang yung portion ng salita ng Diyos. Sabi po ni James, hindi po si Brother James, sabi po ni James, sa book of James, we are not just merely the hearer of the word, but we are what? The doer of the word. So if you have the seed of gospel in your heart, put it into practice. Amen? Hallelujah. Hindi lamang po tayo tagaupo lamang ng every Sunday. But we have to work it out. Sabi po ni Paul sa kanya salita na work out your salvation. Kailangan din ho natin i-work out yung salita ng Diyos na naririnig natin every Sunday dito. At hindi lamang po tayo every Sunday nakikinig ng salita ng Diyos, kundi let us do our work na i-open ho natin ang Biblia natin sa bahay every day. Dahil po, hindi ho tayo magkakaroon ng growth na sinasabi bilang Kristiyano kung wala ho tayong daily devotion sa Panginoon. How could God talk to you, speak to you if you are not going to open your Bible? How could you talk to God if you are not going to pray? Sabi mo, oh brother, ayoko na talaga magsimba dahil hindi na umusap sa akin ang Panginoon. Sinisisi mo pa ang Panginoon, ikaw nga hindi mo binubuksan ang Biblia mo. Christians, if you want growth in your life, develop, make it a habit, or make it your lifestyle, ang daily devotion nyo sa Panginoon. Dahil po, you know what? According to psychologists, sa mga psychologists, kung bakit po marami sa Amerika, sa buong mundo, nagkakaroon ng broken marriages. The only one reason, lack of communication. Nagiging busy na ang wife sa kanyang business, nagiging busy na ang husband sa kanyang personal business. Wala na ho silang time para mag-usap. Pagdating ng gabi, umaalis ang asawa, magtatrabaho. Pagdating ni Mrs. ng gabi, siya lang ang nandun. Pagdating ni Mr.
hindi, believe it or not, masisira ho ang relasyon nila bilang mag-asawa. Noon nga, boyfriend and girlfriend eh. Hindi mo mabitawan ang iyong cellphone just to monitor that girl kung nasan na siya. Hey, honey! Kumain ka na ba? Pag hindi nag-reply ng babae, what are you doing, honey? Are you with someone else? Ini-ignore mo na ako. Mayan-maya may text. Mayan-maya hindi pa makontento sa text, tatawag pa yan. Hindi siya nakontento, nag-FaceTime pa yan. Hindi nakontento sa FaceTime, nag-Skype pa yan. Hindi nakontento sa Skype, pumunta sa bahay just to check the girl. Alright. Pagdating sa Panginoon, galing sakay siya nagtrabaho, kumain na, nagugas na, nagpalit na, pumunta na sa kanyang bed. Lord, thank you. Pagising na umaga, Lord, thank you. Gising, punta na sa trabaho. Tapos sisisihin mo ang Panginoon kung ganyan ang buhay mo? Maya naman ho tayo sa Panginoon. How many hours or how many minutes you spend time to your Facebook? How many minutes, how many times, or how many hours you spend time in prayer? Alam niyo po, no, nag-undergo ko ako ng training. Bago ko ako pumasok as a worship leader sa Pilipinas. Kailangan mo talaga 1 hour as a beginner, 1 hour manalangin ang isang aspiring na maging part ng team. Kaya nga po, natutuwa po ako kagabi sa dalawang, sayang si Giovanni, na-miss niya ang aming program kagabi. Sa dalawang training kagabi, si Weng at saka si Layla. Sabi ko sa kanila, you have to buy a notebook and you're going to read and write the book of Proverbs. Dahil ang book of Proverbs na yan, yung pinapagawa ko yan sa inyo, ay naranasan ko yan. And it helped, it was a great help for me to grow spiritually. And I've seen how they devoted, kung gaano nila ginawa kagabi. And sabi ko, hindi lang Saturday yan gagawin nyo, but every day, make it a lifestyle hanggang sa matapos nyo yan. Hindi lang yung kukopyahin mo yung Bible, susulatin mo, pero read it meditatively and read it with all your heart. Habang sinusulat mo yan, magre-reveal ng Holy Spirit ang kanyang ibig sabihin or yung message niya sa inyo. So I congratulate these two ladies. Kaya po sabi ni Jesus, hindi mamumunga ang seed na ito sa isang rocky places. Dahil mabobonsay. Nasasayang lamang po ang salita ng Diyos dahil hanggang doon lang napakinggan mo pero hindi natin siya pinut into practice.